Nagkaroon tayo ng presidenteng adik sa droga. Grabe! Kung ano-ano na lang ang gagawin ng mga trolls dahil hindi umiipik ang kanilang mga akusasyon kay Senator Bungo. Ano-ano naman ang mga kalukuhan na ginagawa nila. Ito, pinamagatan pa naman nila mga kabanat na ito'y mamimiss ng lahat si Bato at si Bungo. Alam ho natin mga kababayan, sa lahat po ng mga sumusuporta kay Senator Bungo, hindi po ito totoo. No, wag ho kayong mabahala sapagkat ang ating butihing senador ay wala hong kinalaman sa mga akusasyon ng mga pinaggagawa nila. Kung sila po ay susunod lamang sa batas ng ating bansa, no, ay tayo po'y nakasisiguro nga ang ating butihing senador ay walang sala po talaga at walang kinalaman sa lahat ng mga sinasampang kaso laban sa kanya. No? Kasi ito mga kababayan, alam ho naman natin, napakagulo na talaga ng ating bansa, napakagulo na ng Pilipinas mga kababayan. Ang palagi pong panawagan ng ating butihing senador nga sana po ay maibalik na sa normal ang pamumuhay ng bawat Pilipinong mahihirap mga kababayan dahil apektado po talaga tayo mga kababayan sa mga nangyayari ngayon, no? At saka mga kababayan, no, isa lang ho ang dahilan kung bakit po nila, no, tinatarget si Senator Bungo. Politika po talaga mga kababayan sapagkat number 1 nga senador si Senator Bungo nung nakaraan. Alam po natin na maraming supporter si Senator Bungo. Kaya ayan sila po'y nababahala sapagkat inuunahan na nila ang desisyon, no? Inuunahan na nila ang pwedeng mangyari, no? Dahil natatakot sila nga baka itong si Senator Bungo ay tatakbo bilang Vice President ngayong 2028 election. Kaya ngayon pa lang po, gumagawa na ho sila ng paraan, gumagawa na ho sila ng mga taktika para masiraan ang ating butihing senador. Pero alam naman po natin yang lahat, no? Sabi pa nga ni Senator Bungo, ang taong bayan na po ang humusga kung sino ang tunay nga nagtatrabaho at nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Napakagulo na ho, no? Lalong-lalo na ho ngayon, hindi na po talaga gagana yung batas, hindi na po talaga gagana, no, yung batas ng Pilipinas sapagkat di umano'y nagkaroon tayo ng presidenteng adik sa droga. No? Kaya ito ako po'y nababahala, no, talaga. Kami po, tayo pong lahat nababahala sapagkat kung may presidente po tayong adik sa droga ay hindi po talaga yan mapatakbo ng maayos ang ekonomiya ng ating bansa. Is this the end of the line? The political ground is shaking as shocking reports circulate about the fate of Senators Bato de la Rosa and Bungo. The International Criminal Court OICC is reportedly closing in, and the crumbling are the handicaps in the future of these two powerful figures. The government's latest stance on Interpol notice has changed the game completely. Oh, 'yon ang pagkasabi nila mga kababayan, no? So ito mga kababayan ay ito po ay fake news po talaga, no? Kabago-bago lang po ni Senator Bungo tumulong dyan sa Tondo, Maynila sa mga apektado ng mga ng sunog dyan sa Tondo, Maynila, tapos sabihin nila nga di umano'y ganito na ang nangyayari kaila Senator Bato at Senator Bungo. Yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. Fake news po ang lahat ng mga balitang ito.